I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again guys. So nakikita nyo yung lugar na yan. Yan po yan sa Laurel, Batangas. Nako, yan po ay bumisita po ang ating mahal na Pangulo na si Pangulong Marcos Jr. Binisita guys ang lugar ng Laurel, Batangas sapagkat ito ay malaki din ang pinsala na dinulot ni Bagyong Christine, no? Inikot niya na ang Batangas mga kababayan, kaya samahan natin si Pangulong Marcos Jr. no? Oh, shout out sa mga taga Laurel, Batangas. Alam nyo naman po, ang Pangulo pag pumunta sa lugar na yan, talagang asahan nyo na talagang may dalang tulong yan. Hindi tulad ng iba, pumunta, no? Walang tulong na dala. Si Pangulong Marcos Jr. ay nako, total package po yan. Bukod sa tulong, hindi lang sa financial guys, ay siyempre, kung ano man ang damages na dinulot ni Christine, yan po ay tutugunin niya. Natural, kailangan talaga ng local government ang... Siguro mga past 12. Tumila naman siya siguro mga 30 minutes. Lumit na yung baha. Sabi namin okay ng lahat. Kasi nga po nawala na po yung ulan. Kaya po ng mga bandang 1 to 2, tumakas na. Hindi na po namin na naman gagawin namin. Sabi ko, asawa ko, ma, hayaan mo na lang yan. Iligtas na lang natin ng mga anak natin. So, pagbalik po namin doon, yun nga po, lakas po ng bahana. Sabi ko sa mga anak, punta kayo sa second floor para makaligtas tayo. Huwag na natin intindihin yung sasakyan natin yan. Yung bridge talaga yan, marami pong nakakonekta dyan. Katulad ng Lemery, Agoncillo, Taal. Kaya kailangan po talaga makonstruct talaga yan. Kasi sa una-una, dyan po ang daanan talaga ng mga kinabubuhay namin dito. Katulad nga po ng sabi ko, sa tindahan ko ng PIDS, dyan po lahat tumadaan yung mga PIDS namin. Mahal na Pangulo, nagpapasalamat po kami kasi pupunta po siya dito ng aktwal na makita aming, yun nga po, yung aming tulay na agarang mapagawa agad, masolusyonan. At ng mga tao dito po sa amin, napapalibutan, yung mga naapektuhan talaga, ay makanyang matulungan. Tulong ng nasyonal. Alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr., sa totoo lang, ang problema ng local government, hindi nila kayang maipatayo kung ano man ang mga damages na iniwan ni Christine. Siyempre, sa magandang idea ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, to the rescue yan. Na? Matik na yan. Ipapagawa ng national government kung ano pong nasira. Ay, nako. Tulad niya, no? Yung tulay na yan, wala na. Wala sila madaanan. Oh, yan po ay gagawin ng pamahalaan. Tulungan ng local governments. Kaya nga, kasama niya si Secretary Bunoan o ayan ng DPWH. Actually, yung mga ahensya ng gobyerno, kasama niya. Buntot-buntot niya yan kahit saan pumunta sa lugar sa buong Pilipinas, ano? Oh, laki ng damage yan, guys. So, tingnan nyo. Ay, nako. Ito talaga si Christine. Guys, hindi lang talaga tulay. Pati yung mga tanim nila. May mga hayop din. Biro mo. Natural. Sa ganyang sakuna, may namatay din. Well, anyway, condolence sa mga namatayan. Talagang ganyan. Wala naman tayo po dapat sisihin, kundi pagtutulungan na lang, pagkakaisa, hindi po yung bangayan, no? At kudos naman guys sa mga private sector. Talagang tumutulong sila. Tulad ng Metrobank, yung mga iba pa. Tingnan nyo naman, oh, grabe, antindi yan, mga kababayan, yung mga, ay sus, kawawa talaga ang mga pananim nila sa totoo lang. Hindi lang mga pananim, daanan, ang daming damage talaga iniwan ni Christine. Buti nga ito si Leon na bagyo guys, dumaan. Hindi naman gaano malakas. Pero ganun pa man, lagi tayong handa. Ang Pangulo naman, always on time naman tumulong yan. At taliwas doon sa mga sinabi ng mga DDS, nasaan daw ang 5,500 flood control ni Pangulong Marcos Jr.
Guys, yan po ay buong Pilipinas, hindi lang sa isang lugar. May mga flood control pa. I think kalahati sa 5,000 plus na yan ay ongoing pa, no? Ang construction. Yung iba natapos na. Siguro yung mga natapos na hindi po talaga nadaanan ng baha, no? At ang mga iilan doon sa 5,500 na flood control ni PBBM sa loob ng 2 taon, may iilan doon ay unfinished pa sa dating Duterte administration. Iilan lang, no? Bilang lang sa kamay. Pero yun guys ay tinapos na ni Pangulong Marcos Jr. ni yung ibang flood control na iniwan ni Digong, no? So dapat nga magpasalamat kayo, hindi yung tuwing may sakuna isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. nasaan ang flood control na pinagawa niya. Pero hindi nyo naman nakita yung flood control na pinagawa ni Digong na 13 plus 6 years po yun. Bakit hindi po ramdam, 'di ba? Kaya sabi ko, bago kayo pumuna, tingnan nyo naman ang flood control ng puon nyo. Kayo naman, pag nag-respect yung mga pro-government content creators, ay nagre-react kayo. Sapagkat yung aming mga pinapalabas, ina-updates namin, totoo po yun. May mga source kami. Tulad na ito, RTBN. Hindi nyo pwedeng sabihin fake lahat ng mga in-upload namin. No, mali kayo. Ang pro-government, ayaw namin masira na yung kredibilidad ng aming channel at siyempre ang aming mahal na Pangulong Marcos Jr. O di ba? Sasabihin ng iba, yung mga content creator ni PBBM nag-spread ng fake news. Oy sus, Mariusip. O saan banda ang fake news? Hindi wala. Kailangan kung tumulong tayo sa pamahalaan, ipakalat natin yung tama, hindi yung fake na katulad na ginawa ng mga anti-Marcos, kung ano-ano pinagsasabi sa social media, mga peki naman, di ba? O tulad yan donation galing sa Metrobank, podo sa Metrobank, maraming salamat po, no? Mga materials na yan, binigay lahat nila yan. Kaya walang dapat sisihin. Yan po ay kalikasan. Kasama na po natin yan, kaakibat ng mundong ito na may mga dilubyo. Ang tanging lang magagawa natin is magtulungan, mag-pray na sana po hindi na maulit itong Kriste na ito, at kung ano man ang maging solusyon, alam na ng Pangulo yan. Siya lang ang higit nakakaalam. Hindi kayo mga anti-Marcos, pangunahan nyo pa ang Pangulo. Di ba? Puro kayo paninira, wala naman kayo nagagawa, wala naman kayo naitulong, hindi nyo naman kayang solusyonan yan. Kung wala ang Pangulong Marcos Jr., hindi kaya ng local governments yan. Siyempre, Pangulo ng Pilipinas, natural. Talaga naka-shoulder sa kanya kung paano ang solusyon, paano maibsan ang problema ng bawat local governments. Siyempre guys, itong mga local governments na ito, umaasa yan sa national government. Kaya taos puso naman talaga yung papasasalamat nila kay Pangulong Marcos Jr. Dahil ngayon lang nila naranasan yung ganyang klaseng mga yung pagtulong, yung pumunta ka tapos nagbigay siya ng milyon-milyon na pera sa bawat LGUs, tapos bukod pa doon yung mga pinansyal na ibinigay sa mga magsasaka, mga fisherman, yung mga talagang nasalanta ni Christine. Bukod pa yun. Hindi lang yan, may mga relief goods pa. Kompleto Ricardo nga tulad yan, nakikita nyo. Sino ba ang magsusolusyon yan? Sino ba ang tutulong sa kanila? Kundi ang pamahalaan. Kaya, imbis mang batikos kayo, tumulong na lang rin kayo. Kung wala kayo may tulong, ipanalangin natin ang ating mga kababayan para sana ay makarecover sila. Yun lang naman mga kababayan So dahil dito mga beswa, tunghayan natin ang kanyang mensahe at ang mensahe ng alkalde at ang pag-distribute ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Kasalukuyan po nating nasasaksihan
ang ceremonial distribution ng housing materials sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Mayroon pong 200 pamilya na makakatanggap ng mga materyales gaya ng yero, kahoy, plywood at pako mula sa Metrobank Foundation at sa Department of Human Settlements and Urban Development na may kabuuang halaga ng 3,076,000 pesos. Ang mga ito ay magagamit ng ating mga kababayan upang muling maitayo ang kanilang mga tahanan na nasira ng nagdaang bagyong Christine. Ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Nakita nyo guys, dito sa gilid, ayan yung babae naka-red. Staff ng DSWD po yan. Tsaka yung may babae na nakaupo. Yan po ang linyahan ng pagbibigay ng 10,000 cash. Nakalinya po sila lahat to. Ayan, nakikita nyo? Oh, see? Sila po yan. Nagbibigay sila ng 10,000 cash bawat sa mga kababayan natin na talagang sobrang naapektuhan ng Christine. Ayan, no? Oh. Oh, nakalinya po lahat sila yan. Yung mga tao banda doon, yan po ang tatanggap. Yung nasa loob po ng stadium, lahat po yun makakatanggap. Tingnan nyo yan. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., kahit saan lugar yan, may dalang may dalang kaukulang tulong. Sa totoo lang mga kababayan. Ewan ko, wala akong nakikitang yung pag may sakuna, yung mga past administration, wala po ako kasing nakikitang ganitong klaseng pamamaraan, yung klaseng ganyang pamaraan sa pagtulong. Wala po as in. Mag-research kayo kung may nakita kayo. Wala, si Pangulong Marcos lang, under Marcos administration lang ang mayroong ganyan, sa totoo lang. At saka isa pa yung pagbibigay ng mga milyon-milyon sa bawat LGUs, hindi lang isang tao guys, hindi lang isang mayor, kundi sila lahat. At least, di ba, at least fair. Very fair si Pangulong Marcos sa lahat. Ferdinand R. Marcos Jr. Paligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa atin pong mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat po ng naririto, mga opisyal ng pamahalaan, mga kasamahan ko sa lokal na pamahalaan, at sa aking mga minamahal na mga kababayan dito sa bayan ng Laurel, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kababayan po, isang malaking karangalan na makasama natin ngayong araw na ito ang ating mahal na Pangulo upang magbigay ng pag-asa at lakas sa ating bayan. Tunay naman labis na naapektuhan ng bagyong Christine. Isang bagyong nagdulot ng hindi lamang pinsala sa ating mga kababayan. Bukirin, mga infrastruktura, kundi na rin sa ating mga puso. Sapagkat 11 po ang nawalan po ng buhay or nasawi. Mahigit 1 bilyong piso na mga halaga ng mga ari-arian, infrastruktura at mga pananim ang nasira sa ating bayan. Ang mga sakahan na bumubuhay sa ating pamilya ay nawalan din ng ani. Mahigit lamang 5,000 Laurelenyo at higit 1,000 pamilya ang naapektuhan. Nawalan ng tahanan at hanggang ngayon ay patuloy na bumabangon sa epekto ng kalamidad na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinatutunayan
ng bawat Laurelenyo na kahit paano kalakas ang unos ay ang ating pananalig at pagkakaisa ay mananatiling matatag pa rin. Kaya maraming salamat po, Pangulong Marcos, sa inyong pakikiisa. Sa malaking bagay ang inyong presensya sa mga sandaling ito. Para sa bawat pamilyang nawalan ng kabuhayan at mahal sa buhay, alam namin kasama namin kayo sa pagtugon po sa aming mga pangangailangan. Yes. Sa pagtindig mula sa pagkakalugmok at sa muling pagbangon ng bayan ng Laurel. Kaya sa akin pong mga kababayan, ang mga pagsubok ng ito ay hindi lamang dahilan upang tayo panghinaan ng loob, bagkus tayo ay pagkaroon ng pagkakataon upang mas lalong magkaisa. Ito ang panahon ng pagkilos at hindi ng pambabatikos. Tama. Kaya sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, mga ahensya ng pamahalaan, ng mga organisasyon at ang ating lokal na pamahalaan, tayo po ay babangon muli at Yes. magpapatuloy hanggang sa tayo ay makamit natin ang tagumpay. Tama. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo, mahal naming Pangulo, sa inyong malasakit at pagtungon sa aming bayan, at patuloy kaming mananalig at maninindigan sa tulong ninyo at magbabalik ang saya, sigla at ganda ng bayan ng Laurel. Maraming salamat po muli at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bagong Laurel maunlad sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po at pagpalain nawa po tayo ng mahal na Panginoon. Hindi ko lamang ang mga kasamahan natin, ang ating mga kasama sa membro ng kabinete. Magsiupo po tayo. Ang membro ng kabinete na aking sinama dahil ang pagdadala ng tulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima ng sakuna ay hindi po kaya gawin ng iisang departamento lamang dahil maraming iba't ibang pangangailangan. Kaya't nandito po, halos kalahati ng kabinete ay nandito po upang tignan kung ano po ang mga kailangan gawin. At nakita naman po namin ang mga naging problema na dala ng Christine dito sa inyo. Hindi lamang yung sa pagsira ng tulay, yung pagguho ng lupa, pagsira ng mga bahay, at meron pa tayo maraming nabawian ng buhay. Kaya't kailangan po kami lahat, mula sa akin hanggat sa ating mga opisyal, ay kailangan ay makita kung ano ba talagang sitwasyon ninyo, malaman sa inyo ano yung pangangailangan. Kaya't nandito po kami lahat. Babatiin ko rin ang mga opisyal, mga empleyado, at ang mga tiga Laurel. Nandiyan po at pasasalamatan ko sa magandang mensahe at nakaka-inspire na mensahe ng ating butihing Mayor Lyndon Bruce. Sa mga benepisyaryo na mabibigyan natin ng kaunting tulong upang naman kahit papaano makapagbalik kayo sa dati ninyong buhay, ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, sa pamahalang nasyonal, pamahalang lokal, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay nakikiisa sa inyong lahat na naapektuhan ng bagyong Christine. Kaya ngayong araw, idineklara natin sa ilalim ng Proclamation number 728, ito ngayon ay National Day of Mourning. Alam po namin na hindi sapat ang mga salita upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Maghahandog po tayo ng tigsa 10,000 piso sa mga piling mangingisda at magsasaka para kayo ay makapagsimulang muli. Sapagkat ang bayan ninyo ay nasa tabi ng lawa ng Taal
Maraming mga mangingisda at mga manggagawa sa aquaculture ang naging biktima ng Christine. Huwag po kayong mag-aalala, may angkop na tulong na inahanda sa inyo ang DA na agarang ding ipapadala. Namahagi rin tayo ng mga materyales para sa pagpatayo ng bahay mula sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa Metrobank sa kanilang tulong na ibinigay. Higit pa rito, ating pinagbubuti ang paghahanda sa mga kalamidad. Muli kong uulitin, sa mga ahensya ng pamahalaan, pag-ibayuhin ang paghahanda laban sa baha at sa landslide. Inatasan natin ang DOST na pagbutihin ang kanilang mga warning system. Nagbibigay na tagubilin na rin ako sa mga ahensya na gawing standard operating procedure na ang mga dahan-dahan na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo nang maiwasan ang matinding pagbaha. Nagbigay direktiba na rin tayo sa DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang kayanin ng mga infrastruktura natin ang matinding pagbaha na nangyari kada 100 taon, ngunit ngayon ay nagiging mas madalas na. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay at tinitiyak na ang mga ito ay maging matibay at angkop sa ating klima. Ang administrasyong ito ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo kagaya ng NDRMC Fund para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas ng sakuna. Ukol naman sa tulay ng Bayuyungan at daan sa Agoncillo na nasira sa Bagyong Christine, ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito laban sa lalong madaling panahon. Ang plano ng DPWH para may dadaanan habang habang inaayos yung tulay ninyo, ay maglalagay sa tabi ng tulay, maglalagay po tayo ng spillway para kahit papano may madaanan kayo hanggat matapos namin ayusin ang tulay. Pagsisikapin natin ang pagbangon ng Batangas. Ating titiyakin na tatapusin natin ang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan katulad ng Taal Lake Circumferential Road na pagkukonekta sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo, pati na sa Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road Project. Hindi lang sapat na ang mga proyektong infrastruktura ay matapos ng DPWH sa inaasahang oras. Kailangan din na ang mga materyales at ang mga pagkakagawa ng mga proyektong ito ay tiyak na dekalidad, ligtas at makakatagal sa pagbabagong panahon. Kaugnay nito, inaatasan ko rin ang DTI na pagtutunan ng pansin ang mga materyales at instrumentong gagamitin sa pagpapatayo ng mga ito. Ang ginagawa po natin sa Batangas, gagawin po natin sa lahat ng mga lugar na niragasa ng Christine at ng Leon. Kung gaano kalawak ang pinsala ng mga bagyo, ganun din ang ating magiging pagresponde. Kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap nating ibangon ang mga bayang nasa lanta. Bagamat matagal ng marangkada at patuloy ang daloy ng mga tulong sa mga probinsyang tinamaan, pupuntahan ko pa rin sila upang personal na pangasiwaan ang paghatid paghatid nito at pag-i-inspeksyon ng mga gawain na may kinalaman sa rehabilitasyon. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar.
sa pambansa at lokal na pamahalaan, sa lahat ng bumubuo sa pamayanan at sa bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong at nagpakita ng kanilang kakayanan para sa kapakanan ng ating kapwa. Salamat ulit sa Metrobank at iba pang pribadong sektor na nagbigay ng mga donasyon at patuloy na tumutulong sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Sama-sama po tayong magtanim ng pag-asa at magtulungan para sa mas ligtas, handa at progresibong bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Christine. Inaanyayahan din po natin sina Agricultural Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Social Welfare and Development upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Ating pong tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk sa bayan ng Laurel na sina Sixto Maligaya, Resty Hernandez, Mario Hernandez, Edmond Atienza, Flaviano Hernandez, Alvin Orlanes, Ante Macapuno, Jemuel Araha, Feding Lasan, at si Bernie Pangaliban. Inaanyayahan po natin si Mayor Lyndon M. Bruce upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 milyon piso para sa bayan ng Laurel. Maraming salamat po. Ready at the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Napakalaking tulong po nito para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. So yun guys, umikot siya dyan po sa Batangas. Yan naman po, Laurel. So yun guys, maraming salamat sa iyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Shout out sa mga taga Batangas, Laurel.